Kasabay ng paghihintay sa pagpapalit ng taon, nakaantabay rin ang iba't ibang ospital. Sa huling datos ng Department of Health, 140 na ang naitalang biktima ng paputok simula noong December 21. Mula sa East Avenue Medical Center, saksi live si Jamie Santos. Jamie! Maris, naka-alerto pa rin ang East Avenue Medical Center para tugunan ang posibleng pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng biktima ng paputok at iba pang insidente sa pagsalubong ng bagong taon. Ilang linggo nang nakahanda ang emergency room, trauma team at duty personnel ng East Avenue Medical Center. Base sa kanilang datos mula December 21, 6 na firecracker-related injuries na ang naitala. May isang naitalang insidente ng ligaw na bala pero patuloy pa itong bineberipika ng ospital. Base sa pagsusuri ng ospital, mas mababa ang bilang ng mga kaso ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Historically, ine-expect namin ang dating talaga ng mga pasyente is after midnight. So ngayon, medyo naghahanda. Hindi pa naman kami hindi pa kami naglalax, so hindi kami complacent. Kasi we know na yung buhos ng pasyente usually is after midnight. Kaya prepared pa rin kami, naka-standby pa rin kami para sa dating ng mga pasyente. Edad 8 hanggang 42 ang mga biktima na pawang mula sa Quezon City. Karamihan sa mga tinamo nila ay corneal abrasions o sugat sa mata at avulsed wounds sa kamay at daliri dahil sa iba't ibang uri ng paputok. Paalala natin parati, no, kung sana pwedeng hindi na sila gumamit ng paputok sa pag-celebrate ng New Year. Kung sakali man din na iinom sila ng alak, wag na po sila magmaneho ng motor or ng kotse. And yun sa mga kinakain at iniinom natin, always in moderation. Maris, dito sa East Avenue Medical Center, nakabantay ang lahat ng tauhan at kagamitan upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang insidente habang papalapit ang bagong taon. Live mula rito sa East Avenue Medical Center para sa GMA Integrated News. Ako po si Jamie Santos, kasama po ang mga medical teams ng East Avenue Medical Center na bumabati po sa inyo ng isang masaya at ligtas na Happy New Year! Pagkakuha ng signal mula sa undercover buyer, agad na sinalakay ng Calabarzon Police at inaresto ang lalaking ito. Nagbebenta umano siya ng mga illegal na paputok online. Ang transaksyon nangyari dito sa May Laguna, pero yung bayaran at yung abutan ng firecracker is dito nila hinatak sa Cavite. Para makainganyo raw ng mga parokyano, ginagamit umano ng grupo ng online sellers ang pasampol na ito para ipakita kung gaano kalakas ang ibinebenta nilang paputok. 50 times, no? Yung size ng 5-star. Ganun kalaki itong paputok na ito. Kaya nga nagtaka yung tropa natin, bakit ang mahal? And nung nagkaroon ng demo is ang lakas, no? Ang lakas nung sabog. Kaya nagkaroon nga ng police operation. Aabot sa mahigit 50,000 piso ang nasamsam na ibinebentang paputok. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa RA 7183, an act of regulating the sale, manufacture, distribution of firecrackers and other pyrotechnic devices. Sinusubukan pa naming hingan siya ng pahayag. Malabomba naman ang pinasabog ng Goodbye Philippines sa NCRPO headquarters sa Taguig. Kabilang yan sa mahigit 1.4 million pesos na halaga ng iligal na paputok na nakumpiska ng NCR Police Office. Delikado po yun kasi nakita nyo naman, parang mas malakas pa sa pagsabog ng isang granada yung tunog kanina. At saka yung blowback noon is talagang napakalakas. If ever man wala kang makita dito sa outside ng katawan mo, ay yung mga lamang loob mo pwedeng may ma-damage or masira. Bukod sa pagkapasabog, sa ilang nakumpiskang paputok, pinagsisira rin ng pulisya ang mga nasabat nilang boga. Hindi sapat ang pagkumpiska lamang. Ang maayos na disposal ang nagsisiguro na ang mga ito ay tuluyang mawawala at hindi na muling magdudulot ng panganib sa publiko. Pinagsisira rin ng mga otoridad ang 540 boga na nakumpiska sa iba't ibang lugar sa Albay. Pati mahigit 100,000 pisong halaga ng mga iligal na paputok gaya ng piccolo, pop-up at giant bawang.
Nauna nang nag-abiso ang mga otoridad sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak dahil marami sa mga marunong gumawa at gumamit ng boga ay mga bata. Sa Bukawi, Bulacan, marami pa ang mga nag-last minute shopping ng paputok. Kasi tapo ngayon lang kami may time, busy po kami palagi, kaya yun. Katatapos yung Christmas party namin sa Hawa. So parang last minute? Yes po. Ngayon lang po. Nagkakaubusan na kanina ng mga murang paputok at pailaw. Bakit akala mo dahil ilan oras na lang mas mura na? Opo, akala ko mas mura eh. Mas mahal pala eh. Mahal pala. Bakit anong mahal na sa tingin mo? Eh, dati kasi bili ko nito, ano lang to, 5. Yung kwitis. Ayun, 850 na. Doble ho. Ha? Hindi ho, parang pumatong lang po ng 200. Dati, magkano? Parang 1-1 ho, ngayon po pumatong po ng 200. Plus 200. Oo. Kasi ho, in demand na ho, hanap na po ng tao kasi. Muling paalala ng Bureau of Fire Protection, tiyaking matibay ang pagkakabalot o di kaya ay nakalagay sa mga kahon ang pinamiling paputok. Sa motor man o sasakyan ito ikakarga. Siguraduhin ding hindi mababasa o madidikit sa mainit na bagay o electric wiring. Sa Rosario, Cavite, namigay ng libreng torotot ang ilang opisyal ng Sangguniang Kabataan bilang pagsulong ng mas ligtas at responsableng pagsulubong sa bagong taon. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Boracay kung saan dumayo ang ilang turista para salubungin ang bagong taon. Saksi live si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim, Happy New Year! Maris, unti-unti na ngang napupuno ng mga turista ang beachfront dito sa isla ng Boracay. Lahat sila ay inaantabayanan ang grandioso at maningning na fireworks display. Madaling araw pa lang pumatak na ang ulan sa Malayaklan. Pero hindi ito naging hadlang sa pagsidatingan ng mga turista sa Katiklan Jetty Port para makatawid sa isla ng Boracay kung saan sila magbabagong taon. Sa entrance pa lang ng port, mahigpit nang iniinspeksyon ang mga gamit at maleta ng inbound passengers. May ilang turista na first time raw magdiwang ng bagong taon sa isla. Trip nila mag-Boracay kasi sa nightlife about sa tas yung epic celebration ng New Year's Eve sa Boracay. So we joined them. Ang iba naman, ilang beses nang nagbagong taon sa isla gaya ni na Dave. We've been in Tagaytay, in Baguio, pero the best kasi dito sa sa Boracay. Mas closer sa nature, sa beach, tapos less yung toxic, hindi siya traffic. Handa na siyempre ang 12 establishmento na lalahok sa fireworks display mamayang New Year's Eve sa Stations 1, 2 at 3 na magtatagal ng 7 hanggang 10 minuto. May beach parties, banda at iba't ibang night activities din. All set na sila. Dinangamo na sila is ang security and safety na lang. No? Ang nagkukabang ka. Kaya nga Bureau of Fire and Inspection ng Coast Guard na ang safety na lang mag-handle hanggang papalupok. Habang naghihintay ng New Year's Eve, ini-enjoy muna ng mga turista ang picture-taking sa ilang tourist spots sa isla, gaya ng Willis Rock. We saw it on social media a lot, TikTok, so we wanted to see it. It's beautiful, lovely people, the view is stunning, good food. Marisa, ngayon naka-standby na ang mga bangka ng bawat establishment na magpapaliwanag mamaya sa pagsalubong 2026. May mga nakaantabay ring pulis at PCG personnel para sa seguridad ng lahat. Live mula rito sa Boracay, ako po ang inyong kapuso Kim Salinas ng GMA Regional TV. Bumabati po sa inyo ng manigong bagong taon. Ako po ang inyong saksi. Enjoy naman sa malamig na panahon ang mga piniling salubungin ang pagpapalit ng taon sa Baguio City. Patuloy ang kasiyahan dahil nagsimula na rin ang countdown concert sa Burnham Park. Mula sa City of Pines, saksi live si Bam Alegre. Happy New Year, Bam! Gaano nakalamig dyan? Pia, Happy New Year! 2 oras na lang, 2026 na. Kaya habang naghihintay ang mga tao dito sa Burnham Park sa Baguio City, patuloy ang tugtugan dito sa New Year Countdown Concert.
Habang lumalalim ang gabi, mas lalong nanunuot sa buto ang lamig sa Baguio City. Umabot hanggang 14.4 degrees Celsius ang temperatura kanina madaling araw. Dito pinili mag-New Year countdown ng mag-asawang sina Shari at Ryan Monsones. Walang panama ang ibang bansa, Baguio lang daw, sapat na. It's far kasi if you go to other countries. So here we'll go by land lang. Akala ko malamig, magastos pala. Balik tanaw naman si M. Gagni dahil alumni siya rito at alam niyang masaya ang Baguio New Year. Di niya alintana ang biyahe mula pa Ilocos, makabalik lang sa City of Pines and Strawberry Tahoe. I've always known na maganda ang fireworks. I really traveled pa from Batac, Ilocos Norte. Marami pa rin turista sa Baguio para magsalubong sa bagong taon. Pero hindi na matindi ang traffic dahil nagsiuwian na raw karamihan ng mga turista ayon sa lokal na pamahalaan. Gayunman, maaga pa rin gumising ang maraming turista para bisitahin ang mga pasyalan. Tulad ng bago sa pandinig at paningin na Mount Camisung Forest Park, natanyag sa glass bridge niya. Ang tulay na ito, likha sa bulletproof glass at kayang sumuporta na hanggang 5 tonelada. Transparent ang design para makita yung ganda ng lugar. Ngayong holiday season, libo-libong mga turista ang naging foot traffic ng lugar na ito. Sa buong holiday season, bawal magpaputok dahil may ordinansa ang Baguio City kaugnay rito. Pagpapaliwanagin ng mga punong barangay at police station commander kapag may dumagdag sa 2 firecracker-related injury ng lungsod. Maris, ang lakas kasi ng tugtugan dito. Happy New Year ulit sa'yo at live mula rito sa Baguio City para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Dumalo sa misa sa Quiapo Church ang ilang deboto bit-bit ang kanilang mga panalangin para sa bagong taon. Yan po ang aking sinaksihan. Dala-dala ni Maricel de Asis ang 6 na taong gulang niyang anak na may cerebral palsy rito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church ngayong bisperas ng bagong taon. Pinagdadasal ko po yung kalagayan ng anak ko kung may sakit para pagdating ng taon sana makalakad na po siya, ganun po. Pinagdadasal ko rin po yung buhay namin. Kasi sobrang hirap na po ng kalagayan namin, ma'am. Kahit wala po kaming handa, dasal na lang. Laking pasasalamat naman daw ng pamilya Makapagal na madalang muli sa Quiapo Church ang mag-90 anyos nilang ina. Personal daw itong hiling ng inang 3 dekada na raw di nakakalakad. I was a bit teary-eyed because si mami nga ho, ang tagal na ho niyang hindi nakapasok ng Quiapo Church. We just pray that she will continue to be healthy and happy, no pain, no suffering, and unity in the family, peace in the world. Na ang pamilya na ako at ang pamilya ko maging mabuting at walang sabrapon. Higit naman sa hiling ang nagtulak kay Ron Michael at kanyang mga pamangkin na magsimba rin ngayong bisperas ng bagong taon dito sa Quiapo Church. Kasi parang pasasalamat sa buong taon na mga biyayang binigay sa amin, sa lahat, tsaka sa mga problema, syempre nakakaharapin sa susunod na bagong taon na sana malagpasan pa rin namin lahat ng mga magiging pagsubok. Tamang-tama naman dahil tabi lang ng Quiapo Church ang maraming pamilihan ng mga bilog na prutas. Kaya nakumpleto na rin ni Ron Michael ang 13 raw na klase ng bilog na prutas na ihahain niya sa medianoche. Sinimulan na rin kaninang tanghali ang unang araw ng Misa Novena bilang paghahanda sa kapistahan ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa January 9. Pinangunahan ito ng obispo ng Diocese ng Cubao na si Most Reverend Elias Ayuban. 1:30 ng hapon sa January 3, babasbasan ng mga replika ng Poong Nazareno sa Quezon Boulevard. Kahit ilang oras na lang at magme-medianoche na, marami pa rin ang mga dumalo sa New Year's Eve Mass ngayong alas 8 ng gabi rito sa Quiapo Church. Patunay na para sa marami ang pananampalataya at paglapit pa rin sa Diyos ang pinakamahalagang paraan ng pagsalubong sa bagong taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.